Kahapon po ay nag-anyaya tayo na manalangin sa may-ari ng upasan na magpadala ng manggagawa sa kanyang aanihin. At ngayon nakita natin na kung saan si Jesus ay pumili ng 12 alagad. Ang tawag natin ay apostoles. 12 apostoles. Yung number ay makita natin, ito ay bahagi ng patuloy na pagkapalaganap ng pag-aari ng Diyos. Sa lumang tipan, may tinatawag tayong 12 tribo ng Israel. Yung 12 tribo na mula sa 12 anak ni Apo na pinanggalingan ng bayang Israel. So bahagi ngayon naman ay si Jesus ay kumuha rin ng 12 alagad na siyang makakasama niya sa kanyang misyon. Pero yung salitang ginamit dito ay apostoles. Ito po ay pinanggaling sa salitang Griego, apostolos, na nanggaling sa pinaka-root word apostolate. Hindi po ito ang kalimitan ginagamit nung panahon ni Jesus. Kasi ang sabi nga natin ay parang akala natin yung apostolos ay hindi mo ito messenger. Hindi yung messenger sa Facebook. So, kasi ang messenger ay ibig sabihin ito ay tagadala lang ng mensahe. Ang messenger sa salitang Grego ay angelos. Angels. Angelos. Ang tawag ay apostoles. Kapag tinawag na apostoles, ang trabaho nito para kang ambassador. You speak in the name of Christ. You speak in the name who sent you. Kaya nga ang salitang mismong apostoles o apostole, ang ibig sabihin is the one who is being sent. Ang sinugo. Ang sinugo. Kaya kapag sinabing apostoles, ikaw ay kinakatawan. Tawag na natin doon ay ambassador. Ikaw ang kinikilala. Kapag naroon ka, kung anong sabihin mo, ay sabihin, yun ang pinasasabi ng hari, noong bahagyo, yun ang ibig sabihin ng apostoles. The one who is being sent. Kaya nga, bahagyo, yung mga katekista, mga lectors, may mga knights of the altar, may tinatawag silang pagtatalaga. Pagtatalaga. Yung lately, yung mga katekista, mayroon silang sending off. Pinahahayo sila. Pero kapag sinabi mo ang apostoles, kinakailangan, yung pagkilos mo lamang ay alin. Pagkilos ang ayon doon sa nagsugo sa iyo. Kaya kapag sinabi mo ang apostoles, dapat yung kung sino yung nagsugo sa iyo, hindi mo kinakalaban. Kasi bakit? Ay, you speak in the name of the one who sent you. Ikaw ay nagpapahayag ng salita sang-ayon doon sa nagsugo sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng apostoles. At yun ang pagkilala na alin, dito kumikilos ang paghahari ng Diyos. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, may mga pahayag na ibinigay sa Jesus sa kanyang 12 alagad, yung kanyang 12 apostoles. Ano yun? Ang magpalayas ng masamang espiritu. Bahagi ho. Alam nyo, kalimitan kapag ako nag-bless ng bahay, kapag ako nag-bless ng bahay, kapag piniblisan ninyo ang bahay, yung mga may-ari ng bahay, may kapangyarihan kayo, kung sino yung papasokin ninyo dyan sa bahay ninyo,
dyan at kung sino yung nais ninyong palabasin. No? Kasi bahay niyo yan eh. No? Kasama dyan, hindi lamang tao, hindi lamang ayok, pati espiritu. No? Kaya kayong mga magulang, ano, kung may nakikita kayo na umaaligid-aligid ng masamang espiritu dyan, kumuha kayo ng holy water, no? At sabihin nyo, lumabas kayo sa bahay na ito, no? Bakit? May kapangyarihan kayo bilang may-ari na tahanan ng Lord, no? Pagkakataon na huwag natin kalimutan, no? Kasama na rin dito yung alin, yung magpagaling sa mga may sakit, no? Pagkakataon na kung saan ay hinihiling natin na tayo ay pagalingin ng mga may sakit. Tuwing Webes, ano? Nakita ko nung nakarang Webes sa parokya, ano? May healing pala kayo, ano? Kapag Webes, sa karangalan ni San Roque. Bakit? Si San Roque kasi, ay nagpapagaling din sa mga may sugat, ano? Na mga may sugat, ano? Kaya may kapangyarihan, ano? Na humingi tayo ng kagalingan ng katawan, ng espiritu, ng damdamin, ano? Kaya ay kaakibat ng kapangyarihan na pinili ng Diyos, ano? Na maging pagkakataon na makita ko natin. Yan ay kabahagi ho yan. Hindi lamang yung mga pari, hindi lamang yung mga madre. Ngayon, ulit din ay paanyaya para po sa bawat isa sa atin, ano? Na huwag natin kalimutan, ano? Bilang mga mananampalataya, ano? Bilang mga binyagan, ano? Yan ay kaakibat ng kapangyarihan na ibinigay sa atin, ano? Sa pamagitan ng alin? Ng binyag, ano? Tayo ay tinubos ng Diyos mula sa ating binyag. Kaya nga, nawa, ano? Sabi nga natin, ano? Makapangyarihan o yung sakramento ng binyag, ano? Sabi nga, yung kapangyarihan ay binigay, ano? Na walang makapananaig kahit ang kapangyarihan ng demonyo ni Satanas, no? Binibiyaya ko yun. Bagaman hindi tayo yung pari o madre katulad ni Santa Veronica, no? Pero biyaya o huwag natin kalimutan na tayo rin ay tinatawag ng Diyos, no? Yan ako, kung inyong maalala sa binyag, bukas may bibinyagan, ano? Ilan ang bibinyagan bukas, ano? Hindi nyo alam kung ilan ang bibinyagan bukas. Parang narinig ko ata yung 5, ano? So, makakita ninyo, kapag pinapahiran tayo ng Santo Olio, ano? Sinasabi ng pare, kapag pinapahiran tayo ng Santo Olio, sa binyag, di ba, pagtapos ang buhusan ng tubig, ano? Ay pinapahiran ng Santo Olio sa pamagitan ng pagpapain ng langis. Ikaw ay nakikiisa kay Kristo, Hari, Pari, at Propeta. Ano? Nakikiisa tayo kay Kristo, Hari, Pari, at Propeta. Ano? Propeta, katulad niya rin. Propeta Isaiah, sa unang pagbasa, ang patuloy ng pahayag. Pari, ano yung pari? Ay di yung nagdarasal, no? Yung hari, ano yun? Pangangalaga, no? Pangangalaga, no? Sabi nga natin, buhay ng tiwala, no? At yun ay kabuuan ng pagkilos natin bilang mga mananampalatayang mga Kristiyanong Katoliko. Sabi nga natin ni Alin, pakiisa natin sa maliwanag na pagtugon sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ay din, napakakapangyarihan yun, ano? Bilang mga binyagan, ano? Bilang mga binyagan. Kaya, sana po, ano, ay huwag natin kaligtaan. At pagkakataon na kung saan ay makita ko natin, ano, itong karangalan na ito, na nawa, ano, ay lalong pag-ipayuhin natin, ano? Lalong-lalo na ng mga magulang, ano? Kasi, narito pa rin yung kakasali. Narito pa yung kakasali na mga umpisa na yun. Hindi kakasali tayo bukas. No? Yun yung mga umpisal, no? Mamaya, no? Ay bahagi ho, no? Yung mga pumapasok sa buhay ng asawa, ano? Bahagi rin ng tungkulin na alin, dapat nakikilala natin si Jesus, no? At bakit? Kasi
kayo yung unang pagtuturo sa inyong mga anak. Ano? Eh kapag wala tayong alam tungkol sa ating pananampalataya, ano? So, naging bahagi yung sinusugo din kayo bilang mga magulang. Ano? Hindi pwedeng sabihin nyo na bahala na yung mga katekista sa inyo. Ano? Hindi. Ano? Binibiyaya in virtue of baptism. Ano? Bakit? Kayo yung mga binyagan. Ano? At tungkulin nyo ng mga magulang, ano? Na pangalagaan ninyo yung inyong mga anak para makilala sa Jesus. Ano? Mabuhay ang pagkilos. Tayo ay mga sinusugo. Ano? Sinusugo tayo ng Diyos. Ano? Kaya, bahagi ho na huwag natin kalimutan, ano? Sa sarili nating pamamaraan, ano? Hindi kayo, wala naman kayo rito sa loob ng pulpito, ano? Pero bilang mga magulang, bilang mga kapatid, ano? Bilang mga kabarkada, ano? Ay sana po ay makita natin yung pag-aari ng Diyos, ano? Sa pagkilos natin sa daigdig na ito, ano? At nawa, katulad din ni Santa Veronica, ano, na naging bahagi ng kanyang pagtugon sa panawagan ni Jesus, ano, ay huwag tayong kalimutan. Ano. Huwag sabihin pinakailangan ko kayo maging banal na banal. Hindi ho. Ano. Ay nakita natin sa 12 alagad. Ano. Nakita natin sino ay mayroong makaliwa. Sino? Si Simon na makabayan. Ano? Mayroon bang ano? Yung si Judas Iscariote nagtansin sa kanila, sa kanya. Ano? Pero ibig ko sabihin, hindi na ulugan na kinakailangan natin na maging banal na banal. Ano? Hindi. Ano? Tayo ay naglalakbay patungo sa kabanalan. Ano? Anawa, yung hamon ay pinapamanin na Jesus niya, tayo ay magtulungan. No? Tulungan natin ang bawat isa. At nawa, ang ating patron si Santa Veronica ay makatulong sa atin, no? Na patron ng barangay nito, no? Santa Veronica, tulungan mo kami, na naway kami makatugon sa panawagan ng Diyos na na kami nawa ay makatugon sa kanyang paglusugo para maipakita natin ang pagliligtas ng Diyos sa sarili nating pamumuhay. You know? At ganun din naman sa tulong ng patron na si San Roque na siyang patron ng parokya dito. Ano? Na nawa ay humingi tayo ng tulong sa kanila. Ano? Na sa sarili nating pamamaraan ay makita natin na dito ako tinatawag ng Diyos. Ano? Dito ako tinatawag ng Diyos na nawa ay kahit o paano ay may pamanikunan ako ay alin. Hindi sa lahat pagpapasalamat ng kanyang patuloy na pagliligtas sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ginawa niyang kanyang mga anak. No? Tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Katulad na ipinamanik sa mga 12 alagad kay San Roque, kay Santa Veronica.